guys, good morning. Good morning sa ating lahat. Good morning Philippines. Good morning Makati. Good morning sa mga OFW dyan. Saan mang sulok ng mundo, good morning po sa inyong lahat. Sana okay lang kayo sa pakikibaka sa iba't ibang bansa, Middle East, Europe, Asian countries. Kumusta po kayo dyan? Sana lagi kayong sa mabuting kalagayan. So dito po tayo ngayon sa Makati. Ayan, status dito ngayon sa Pasong Tamang area. It's September 8 dito sa Pasong Tamong, sa oras na 9:30 in the morning. Ayan, dito muna tayo magkwentuhan. Ano ba ang magandang topic ngayon sa inyo guys? Comment na lang kayo dyan kung anong magandang topic, at sa susunod na video yun ang pag-usapan natin. Ayan, good morning. Shout out sa mga nanonood lagi sa aking videos. Ayan, video sa YouTube. Nag-almusal na ba lahat? Yung iba tulog pa. Gising na, gising na. So back to work na naman tayo, at ang pasok natin kanina ay 8 AM hanggang 4, then 4 to 12. So bali dalawang shift tayo araw-araw. Ayan guys. So pag Monday, it's day off naman natin. Yan, tulog lang maghapon. So di pa tayo, di sasapat kapag 8 hours lang ang work. Kailangan magkaroon pa rin ng extra 8 hours para mapunan natin yung mga needs natin sa pang-araw-araw. Sobrang mahal ng mga bilihin natin kahit saan siguro, Metro Manila man o probinsya. So ang rate dito sa Metro Manila is 611 dati, so plus 631 ata ngayon ang minimum wage. Sa province mababa ng konti. Tulad ng dyan sa may nakita ko sa TikTok, magkaharap lang yung dalawang mall dyan sa Cainta. Tapos yung address ng isa sakop ng Metro Manila, yung isa naman sakop ng Rizal. Magkaharap lang pero magkaiba ang rate nila. It's funny, it's more fun in the Philippines, sabi nga. Kalain mo magkaharap lang, parehas lang yung estado ng buhay ng mga tao doon, pamasahe, pagkain, tapos magkaiba. Oh my goodness. Kanino dapat tayo makialam sa ganitong uri ng patakaran? Sa government siguro, no?
Kaso walang nakikinig ata sa kanila. Di pa nababago yung mga batas na naipatupad nila para sa wages. Walang nakakapansin sa mga mahihirap na tulad natin. Mga discounts kailangan natin. So ayan, it's 9:45 in the morning. Magandang panahon ngayon, wala na yung bagyo ata. Dito sa akin medyo mainit. Ayan, ang ganda ng panahon, sarap mag-ride. Namiss ko na mag-ride sa motor, kaso walang time makapag-rides. So pinakamalayo kong rides, Manila Bicol, Bicol Manila. Yun ang tunay na rides. Ang iba nga malalayo pa, Manila to Visayas or Mindanao, motor lang. Dito naman medyo malayo lang narating ko dito is Cabiang Tunnel na Sugbo to Makati. Tagaytay, yun. North, wala pa akong narating sa North. Okay. Dito tayo ngayon sa roof deck. Nag-start tayo ng mga equipment. Part ng is-open namin ngayon sa umaga. Nakakatuwa nung isang araw, biglang may dumating na fire truck dito sa harap namin. Yan doon sa harap. Kala may nasusunog yung taas ng Makati Square. Kasi yung cooling tower namin, kapag maulan talaga, dumudulas yung belt. So tendency talaga dahil may tatapon yung init na galing sa loob ng mall. So nag-cause ng maraming usok. So minute lang nung nawala na yung ulan, back to normal na rin. Ayan, gumawa na naman ng report kung ano ang cause ng bakit nagka-usok. It's normal pag maulan, madulas ang belt, kaya kumakapyos ang ikot niya. So mahina ang ikot, mahina ang labas ng usok sa cooling tower. So sino nakarelate dyan sa mga may alam sa mechanical, kung tama ba ang sinabi ko, relate sa work namin as a maintenance sa mechanical. Ganun ba rin sa inyo dito sa Maynila pag umuulan? So yan po, dyan sa may umusok na yan ang cooling tower namin. Okay nga pala, happy Sunday uli. Yung mga nagsimba na dyan, yung mga hindi pa nagsimba, magsimba na po. It's Sunday, Baclaran Day, Quiapo Day, lahat ng mga simbahan. Maraming tao ngayon. It's Sunday, Sunday bless. Shout out din dyan sa Bicol. Kumusta po kayo dyan? Dyan sa San Francisco, Legazpi City. Shout out.
Kumusta na po ang kuryente natin dyan? Parang mas marami pa yung brownout kaysa may ilaw. Gising-gising mga albayanos. Ano po ang dapat gawin para mabigyan na ng solusyon ang problema dyan sa atin sa Bicol? Ongoing na ba ang improvement sa ating power supply? Kung may improvement naman, sana soon makakamit na natin yung magandang power service. Biro kasi nakakasira ng mga appliances na dapat ay 220 ang pumapasok, mayroong 180 na lang, 200 volts. Talagang may tendency talagang masisira, tapos biglang brownout, iilaw uli. Ang bilis ng takbo ng water electric meter. Sana dyan sa mga humahawak ng Albay, magawa na rin ang paraan. Magandang serbisyo naman ang maranasan, no? Thank you, thank you. So yan, hanggang dito na muna ang ating kwentuhan sa YouTube. Try po natin manood sa aking YouTube channel, Jaime Loreto. Nag-uumpisa pa lang po sa YouTube, di pa po nakakasahod, pero monetize na rin po ako, matagal na. Hindi lang sikat, libangan lang. Kaya yun, maraming salamat po, at mayroon na naman akong mga i-upload kahit papano bukas. So ayan guys, bye bye, thank you, love you all.